Tinitingnan ng designer ang plano ng bahay sa harap niya at namutla. Agad niyang binalaan ang kaibigan na huwag bilhin ang bahay na ito dahil sa ikalawang palapag ay may silid ng bata na walang bintana, ngunit may dalawang pinto at may banyo pa sa loob. Ito ay malinaw na layout ng isang selda ng solitary confinement. Nang marinig ni Jack ang deduksyong ito, hindi niya maiwasang isipin ang isang batang nakakulong sa loob ng silid na iyon. Hindi lang iyon, itinuro rin ng designer na ang bahay ay may maraming nakatagong mga kompartimento na malinaw na para sa isang masamang layunin, pero hindi kumbinsido si Jack. Talaga bang idinisenyo ito ng isang tao para itago ang mga bangkay? Nang makita ang seryosong mukha ng designer, hindi na makatawa si Jack, pero ang katotohanan sa likod ng kwento ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang naisip. Ang ating bida, si Jack, ay isang video blogger na dalubhasa sa horror content. Kamakailan, bumagsak ang kanyang mga views at desperado na siya para sa isang malaking bagong paksa. Ang kanyang katrabaho na si York ay ikakasal at may tinitingnang second-hand na bahay, isang standalone na 2 palapag na bahay, 1 taon pa lang pero napakamura ng presyo. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay talagang tumangging bilhin ito at ang dahilan ay kakaiba. Sa pagitan ng kusina at ng sala, mayroong isang nakatagong espasyo na ganap na nakasarado ng isang pader. Hindi niya masabi kung ano ang mali, parang may kakaiba lang. Ibinigay ni York ang mga plano kay Jack para sa pangalawang opinyon. Naamoy ni Jack ang potensyal para sa mahusay na horror material at agad na kumonsulta sa kanyang kaibigang arkitekto, si Bud. Matagal na tinititigan ni Bud ang mga plano. Ang una niyang sinabi ay hindi niya irerekomenda ang pagbili ng bahay na ito. Sa kanyang pananaw, lahat ng tungkol sa lugar na ito ay tila mali. Ang nakasarang bahagi na iyon ay parang pampagana lang. Ang talagang nakakatakot na bahagi ay nasa ikalawang palapag, isang silid ng bata na walang bintana, 2 pinto at sariling banyo. Ang pagkain, pag-inom, lahat ay maaaring gawin sa loob. Ilak ang pinto at walang paraan para makalabas ang bata. Anong klaseng magulang ang magtatayo ng silid ng kanilang anak na parang bilangguan? Ang teorya ni Bud ay ang dating may-ari ay may matinding pangangailangan na kontrolin ang kanilang anak. Actually, ang narrates ay sinuwabray kulong ang bata. Ang mga profesional na instinct ni Jack ay umiral at automatikong naglalarawan sa kanyang isip ng isang batang nakakulong sa madilim na silid. Hindi siya natatakot. Sa halip, parang nakahanap siya ng ginto. Ang bahay na ganito kakilabot kapag ginawang video ay tiyak na magiging viral. Kinabukasan, binantayan niya ang bahay, kinukunan ng video ang bawat sulok sa loob at labas. Habang nagsushoot, napansin niya ang isang kakaiba. May isang babae na nakatayo sa kanto ng kalye na nakatitig ng matindi sa bahay na ito. Pagkatapos niyang magtapos sa pagfilm at umalis, ang babaeng iyon ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa kalaliman ng gabi habang nag-i-edit. Ipinatong ni Jack ang mga plano ng unang palapag at ikalawang palapag at agad na may kilabot na dumaan sa kanyang gulugod. Ang nakasarang bahagi ay eksaktong nasa ilalim ng silid ng bata sa ikalawang palapag. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay ni Bud ng gabing iyon. Pagkatapos makita ni Bud ito, hindi rin siya mapakali. Kung may nakatagong daanan sa ilalim ng sahig ng kwarto ng bata, maaring makapasok ang bata sa compartment nang hindi nalalaman ng iba at ang kabilang dulo ng compartment na iyon ay nakadikit mismo sa pader ng banyo sa unang palapag. Kinuha ni Bud ang isang panulat at papel at nag-sketch ng diagram. Pagkatapos, kaswal niyang inilalarawan ang isang senaryo na nakakapangilabot. Isang pamilya na may 3 miyembro ang nakatira dito. Nag-imbita ang mag-asawa ng kaibigan para sa hapunan. Pagkatapos ng pagkain, naligo ang bisita. Pumunta ang asawa sa itaas at kumatok ng senyales sa dingding ng kwarto ng bata. Ang bata na tumatanggap ng senyas ay gumagapang pababa sa daanan papunta sa kompartimento, hinahanap ang daan patungo sa pader ng banyo at sinasaktan ng walang kalaban-labang bisita. At pagkatapos, ang kompartimento ay konektado sa isa pang daanan na diretso papunta sa garahe. Ilagay ang katawan sa kotse at bago magbukang liwayway ay malinis na ang lahat. Nanlamig si Jack mula ulo hanggang paa. Sa madaling salita, ito ay isang bahay na dinisenyo para sa pagpatay mula sa yugto ng plano. Sinusubukan pa rin niyang aliwin ang sarili. Sinasabing nag-iisip lang siya ng sobra, pero unang sinampal siya ng realidad. Tumawag si York para sabihing hindi na niya bibilhin ang bahay. Binuksan ni Jack ang balita at natulala siya. Malapit sa bahay na yon, nakahanap ang pulis ng mga pira-pirasong bahagi ng katawan at mas kakaiba pa, nawawala ang isang bagay sa biktima, ang kanilang kaliwang kamay. Tumama ang deduksyon ni Bud sa katotohanan. Nanginginig si Jack sa pananabik. Gusto niyang isama si Bud para maghukay pa, pero tinatanggihan siya ni Bud. Habang paalis, nag-iwan siya ng makahulugang linya. Bawat bahay ay may sariling lihim. Ina-edit ni Jack ang material sa isang video at ipinost ito online. Magdamag itong naging viral. Di nagtagal, may natanggap siyang pribadong mensahe. Ang pangalan ng babae ay Yuki. Inaangkin niyang meron siyang higit pang mga pahiwatig tungkol sa bahay na ito. Nang magkita sila, ikinuwento niya ang isang kakaibang kwento. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ng kanyang asawa na bibisita siya sa bahay ng kaibigan at pagkatapos ay nawala na parang bula. Ilang buwan ang lumipas, nakahanap ang pulisya ng katawan sa kagubatan. Kinumpirma ng DNA na iyon ay ang kanyang asawa. Nawawala rin ang kaliwang kamay ng katawan. Walang nangyari sa kaso. Tumanggi siyang sumuko at siya mismo ang naghanap sa paligid at talagang natuntun niya ang isang bahay. Nang ilabas niya ang mga plano, nagtayuan ang balahibo ni Jack. Ang layout ng bahay na ito ay halos kapareho ng nasa Tokyo, ang parehong silid ng bata na nakabalot sa patong-patong, ang parehong kakaibang hindi maipaliwanag na mga espasyo. Agad na ikinumpara ng tatlo ang dalawa at may lumitaw na pagkakaiba. Ang bahay na ito ay walang garahe pero may dagdag na tatsulok na silid na may bintana sa loob. Ang silid na ito ay humaharang sa liwanag na makarating sa sala. Malinaw na ito ay isang pader na idinagdag kalaunan. Mas nakakabahala, direkta sa ilalim ng silid ng bata ay may ganap na hindi nagagamit na espasyo. Ang naisip lang ni Bud ay isang posibilidad, isang basement. Dahil walang garahe para ilipat ang mga bangkay, kailangan pa rin ng lugar para sa mga ito. Ang basement na ito na nakabaon sa ilalim ng bahay ay isang silid para sa imbakan ng katawan na sinadyang ilaan ng nagdisenyo. Ang parehong luhika ng disenyo, 2 bahay ng pagpatay, 2 kaso ng pagputol-putol, parehong nawawala ang kaliwang kamay. Hindi na ito maipapaliwanag bilang isang pagkakataon.